Ayan. So marami nagsasabing mag-resign ka na sa corporate job mo. Tapos tumalon ka na dito, mag-freelance ka na lang, mag-VA ka na lang. Well, good advice nga ba kaya yun? Or, lalong mo lang binabaon yung sarili mo sa isang career commitment na hindi mo naman pala kayang panindigan in the long run. Well, kung ikaw yun yung pag-uusapan natin in this video. Okay? Kasi dito, malalaman mo kung ano yung pinagkaiba ng freelancing career sa corporate job. Number 1, job security. You see, kung merong isang bagay na mag-a-agree yung lahat ng freelancers, well, ito ay job security. So meaning ba, hindi ka ma-hire dito ng long term as a freelancer? Well, it depends, no? It depends. Pero bakit natin sinasabing job security? Kasi you see, yung pinagkaiba ng corporate job sa isang freelancing career ay pagdating sa corporate job, dahil corporate yan, registered business yan dito sa Philippines. In short, regulated siya ng DOLE, Department of Labor and Employment. Ngayon, kung biglang hindi ka bayaran ng company na yon, pwede ka magsumbong kay DOLE, or kung biglang magsarado yung company na yon, meron ka pa ring support na makukuha from DOLE, from DOLE. Diba? Pero hindi naman ganon pagdating sa freelancing career. Bakit naman? Kasi dahil hindi siya regulated by the Philippine laws, pag nawala yung company na yon, wala kang makukuhang support. Ibig sabihin, hindi mo rin sila mahahabol kung meron kang issue sa employer mo. Maraming cases dito sa Philippines, no, ng mga freelancers na hindi nababayaran ng employers nila. Kasi pwedeng nalulugi din yung negosyo dahil nga mga startup pa lang, pasimula pa lang na business. Yun yung reason. Meron din namang ganun pagdating sa corporate world, pero mas maliit yung risk. Mas malaki yung chances na magtuloy-tuloy yung career mo as long as nagagawa mo naman yung role mo. So, 1 point dito for corporate job. Pero you see, madami din namang mga VA agencies, mga virtual assistant agency. So, yung ginagawa nila, sila ngayon yung nag-a-act as middleman. At dahil sila yung middleman at nag-operate sila dito sa Philippines, sila ngayon yung naghahanap ng clients, tapos sila din yung naghahanap ng mga freelancers, ng mga VA. Dahil sila yung middleman, sila na yung bahalang magpasweldo sa mga VA nila. Tapos sila na rin yung bahalang maningil sa mga clients. O, di ba? So, VA agencies. So, meaning ba pa, dapat maghanap ako ng mga VA agencies? Well, depende sa'yo. Depende sa'yo. Bakit depende sa'yo? Kasi kapag pumasok ka sa isang VA agency, you have to realize na yung percentage ng kinikita mo on a monthly basis na pupunta sa kanila. And there's nothing wrong with that. Nothing wrong with that. I fully support that. Pero kung gusto mo at kung kaya mo naman maghanap ng client on your own, then why not go straight to the client? Diba? Baka mamaya ma-enjoy mo pa yung buong process. Ito din pala yung business model ng mga BPO companies dito sa Pilipinas. Sila yung nagsiset up ng company dito sa Philippines, tapos naghahanap sila ng mga clients abroad, mga telco, healthcare, travel, tapos maghahanap sila ng mga call center agents, pwedeng customer support, technical support, tapos ima-match lang nila. So yung VA agencies, same lang ng business model when it comes to BPO companies. Kasi technically, parehas din naman silang business process outsourcing. Ina-outsource mo yung certain process, yung certain task to Filipinos. Tapos nakakamura yung mga clients abroad. Kaysa magbayad sila ng napakamahal na labor sa country nila. Salary. Most probably, ito yung reason kung bakit gusto mong tumalon sa mundo ng freelancing. Kasi nabalitaan mo na, uy, madaming kumikita ng malaki. Pero, kung tutusin, madami din namang kumikita ng malaki pagdating sa corporate world. Sadyang hindi lang sila nagpo-post sa Facebook or sa kung saan mang social media platform. Pero gets ko kung bakit nila nasasabing mas mataas yung salary ng mga freelancers compared sa corporate jobs. Bakit? Kasi let's say for example, meron tayong dalawang entry-level na graphic designers. Yung isang entry-level graphic designer nag-apply dito sa Pilipinas sa isang company dito. Tapos yung pasahod sa kanya pwedeng 16K monthly. Pero kung entry-level graphic designer ka, tapos nag-freelance ka at naghanap ka ng clients abroad, well, pwedeng starting mo ay 25K monthly or 30K monthly. O, di ba? Halos doble yung salary.
Bakit ganon? Kasi mas mura yung labor dito sa Philippines compared sa ibang bansa. Para lang siyang law of supply and demand. Dahil mataas ang supply natin sa manpower, sa labor, at dahil mataas yung competition, bumababa yung presyo. Willing yung mga tao na mag-work kahit na mas mababa yung sahod sa expected nila. Unlike abroad, dahil mataas naman ang demand, tapos mababa yung supply nila ng manpower, kailangan nila ngayon magbayad ng malaki sa manpower, sa labor, para lang ma-fill yung position nila. Paano naman kung wala silang enough budget to do it? I-outsource sila ngayon sa Pilipinas, sa India, or other countries. Same din with BPOs, kaya ina-outsource yung business process na yon. So, sino bibigyan natin ng points dito? Corporate or freelancing? Well, I will give 1 point to freelancing. So, all one na sila. Lastly, let's talk about yung flexibility. Kasi most probably, nakikita niyo yung mga ads online na, uy, if you're a freelancer, you can work from home, you can work from anywhere, kahit sa tabi ng beach, kahit sa tabi ng pool, as long as meron kang internet connection. Well, technically, kahit naman sino pwede mag-work sa tabi ng pool, sa tabi ng beach, but pwede naman magbakasyon kahit nasa corporate ka. Kailangan mo lang mag-file ng leave. Pero siguro, kaya naiengganyo yung mga tao, ay kasi dahil work from home ka, dahil nasa abroad yung mga clients mo, hindi ka nire-require pumasok sa office. So meaning, kahit mag-stay ka ng 1 month sa isang province, pwede. Kaya nila nasasabing may flexibility. Ito yung flexibility na wala yung mga corporate jobs. Although ngayon, mula nung nag-pandemic, no, meron na ngayong mga companies na hybrid yung work. So meaning, may ilang days na pumapasok sila on-site, tas meron din namang ilan na work from home. At okay yun. Mararamdaman mo pa din yung flexibility sa ganun. Pero kung total flexibility at full control ng schedule mo, di ko rin masasabi na merong total flexibility ang pagiging isang freelancer. Kasi madami ka din namang hinahabol na task eh. Kasi imagine, work pa din naman yan, binabayaran ka pa din naman. Lalo na kung hourly yung projects na nakukuha mo. Kailangan mong maging online, kailangan mong maging tutok sa laptop mo or sa computer mo every time na pumapasok ka. Makakagala ka lang kapag tapos na yung shift mo. So, same lang din with corporate. Pero dahil mas flexible ng konti yung freelancing, I would give another point to freelancers. So, 2 points na for freelancing and 1 point pa lang sa corporate. So, kung pinag-iisipan mo ngayon, kung magre-resign ka na ba talaga sa trabaho mo, well, ito yung 3 differences na kailangan mong i-consider. Ano yung mas mag-fit sa lifestyle mo? Kasi posibleng hindi ka naman pala pang work from home forever. Hindi mo pala kaya ng walang kadaldalan, walang kachismisan na katabi na workmate. Baka naman hindi fit for you yung pagiging freelancer. And there's nothing wrong with staying with corporate. Even ako, nung graduate ako ng college, lumipat ako ng corporate world. Kasi I wanted to experience how it's like working for a company, managing a team on-site, tapos delivering results. Kasi at the end of the day, whether you're a corporate guy or a freelancer, you have to deliver the results. Or else, matatanggal ka sa work mo. So kung pinag-iisipan mo kung ano yung mas tama sa'yo, well, you have to assess all these things. Alright?